para po sa atin. So, yun natin na sigarin yung oras. Tayo. Amen? Okay, tayo po lahat. Tayo tumayo. At tayo mag-aaral po ng salita ng Panginoon. At buksan po natin sa James, the book of James. Okay, James chapter 1. Okay, James chapter 1. Kita nyo na? Pakibasa nga po. James chapter 1. Verse 2. Okay, sabi ng Bible dyan, my brethren, count it all joy when ye fall in diverse temptations. Verse 3, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Verse 4, but let patience have perfect work, that ye may be perfect, and enter wanting nothing. Tayo po pray. Panginoon, salamat po na maraming umaga. Salamat po sa I pray that you help us, Lord, and umaga, karunungan, wisdom, at naintindihan po namin ito mapilugin po pagpapalaga sa amin. Salamat po, samahan niyo kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, maraming po kayo magsipo. Alright, so tayo po ay mag-aaral na po ng salita ng Panginoon. Amen? At ang ating pag-aaralan po ngayong umaga ay struggling while serving God. Amen? Struggling while serving God. The Bible doesn't promise a life free from struggles. Tatandaan po natin yan. Especially for those serving the Lord faithfully. For those serving the Lord honestly. Maraming mga taong nagtatanong, maraming mga taong nagtataka, may mga taong naghahanap ng kagasagutan na kung bakit nung sila ay marahil naging mananampalataya ay tsaka sila nakaranas ng mga pagsubok, tsaka sila nakaranas ng mga problema, tsaka sila nakaranas ng struggles sa kanila pong paglilingkod sa Panginoon. Amen mga kapatid? Na marahil sinasabi nila na kung kailan ako nagpapagamit sa Diyos, bakit tsaka naman ako maraming kinakaharap? Kung kailan naman ako nagtatapat sa Panginoon, tsaka naman ako binigyan ng mga pagsubok sa buhay. Kung kailan ako nag-involve sa church, tsaka naman ako binibigyan ng mga bagay-bagay na hindi ko maintindihan. Kung saan naman ako naglilingkod sa Panginoon, nagbibigay sa Panginoon, umaawi sa Panginoon, and yet, bakit meron mga struggles sa aking buhay? Have you questioned that? Not to God, but to yourself. Why? Amen mga kapatid? Kaya dito, sinabi po dito ni James, and he was talking to the believers so that the believers may understand kung bakit marahil nagtatanong sila na may mga pagsubok sila, may mga struggle sila, may mga pinagdadaanan sila, para mabigyan sila ng linaw na hindi sila niligtas ng Panginoon para alisin yung mga problema, hindi na magkaroon ng mga pagsubok, kundi maunawa nila nung sila'y naligtas, nakakilala sa Panginoon at naging matapat sa Panginoon. Struggles in life is a part of Christianity. Amen. Amen mga kapatid? Bakit ba kapag ba naging ligtas na wala ng problema? Bakit ba kapag naging faithful ka wala ng problema? Bakit ako, pastor na, wala na rin ba akong problema? I'm not a superhero. Wala akong extra superpower. We are all just human in the sight of God. Kung ano yung pagsubok mo, marahil din yung problema ko. Kung ano yung pinagdadaanan mo, marahil din pinagdadaanan ko. Ibig sabihin, all of us, members or pastors or every believers, may mga pinagdadaanan. Kaya minsan kailangan natin malinawan.
Amen mga kapatid? Kaya ang sabi dito, my brethren, count it, ano sabi? All joy. Could you imagine what? Mga kapatid, James, talking about, may problema ka, tapos sasabihin mo, count it all joy. May pinagdadaanan ka, tapos sasabihin mo, count it all joy. Amen mga kapatid? Minsan, ang hirap magsaya sa panahon ng problema. Minsan, ang hirap umawit ng papuri sa panahon na may pinagdadaanan. Minsan, ang hirap magsaya sa buhay na merong mga kabigatan sa buhay natin. But that is what exactly James is talking about. Na sabi ng Bible, my brethren, count it all joy when you fall, when you experience. Amen mga kapatid, ano sabi? Diverse temptations. The word diverse, mga kapatid, ibig sabihin po nito, yung mga temptations, yung mga pagsubok na minsan dumarating kapag hindi tayo handa. Minsan may mga problema kapag hindi tayo ready. Minsan kapag may mga pagsubok sa buhay na kapag hindi tayo nakahanda pa. Tama mga kapatid? Yung mga panahon na walang-wala ka na nga, saka bigla may balaging pangangailangan ka. Naintindihan mga kapatid? Minsan na lungkot mo na nga, tapos may pupunta sa'yo, magbibigay ng payo paano maging masaya. Yung walang-wala ka na, tapos may lalapit sa'yo na hihingi ng tulong. Minsan yung mga bagay na walang-wala ka, may mga pinagdadaanan, ganyan, parang sa lukat yung mga dumarating. Diverse temptation. Amen mga kapatid? Na minsan dumarating na hindi natin inaasahan. Na minsan dumarating na kapag hindi tayo handa. Tama po ba mga kapatid? So struggling while serving God. Kaya nga, mga kapatid, meron tayong kasabihan sa buhay. Tama po ba? Na habang may buhay, may pagsubok. Tama. Kaya sabi ng Bible in Job chapter 14 verse 1, mga kapatid, a man that is born of a woman is few of days and full what? Full of troubles. Kaya nga nung pinanganak sa Aaron, may problema ng nanay niya dyan. Hindi nawawala ang problema. Amen? Tama? Kailan na-realize ni Aaron na may problema? Nung nagkaisip siya, humarap sa salamin, alaki nga ng problema ng mga ito. Hindi naman. Amen mga kapatid? Kaya nga po, tanda natin, ang buhay, hindi po madali. Totoo po yan. Kaya, habang tayo nabubuhay dito sa mundo, lalong pinapaunawa sa atin, mga kapatid, na naunawa natin na ang ating pong buhay, habang may buhay, may pagsubok. May pagsubok po sa buhay. Sino rin ang walang pagsubok? Ha? Sino rin ang walang pagsubok? Diba lahat meron? Minsan ang problema lang, iba-iba ka na. Minsan hindi naman tayo pare-parehas ng pinagdadaanan. Minsan mayroong mga nag-struggle financially. Minsan mayroong mga nag-struggle physically. Mayroong mga nag-struggle mentally. And especially, mayroong mga nag-struggle spiritually. Am I right? Pero, yung mga bagay na yan, naunawaan po natin mga kapatid, at yan yung mga bagay na kalooban ng Diyos. Kaya nga, ang kasabihan ay tunay nga mga kapatid, na habang may buhay, mayroong pagsusumikap. Hindi ba kapag may pagsubok, kailangan natin magsumikap parating po mga kapatid? Meron dito mga pagsubok na tumatakas. Meron ba dito may mga pinagdadaanan ayaw harapin? Tingin nyo, mayroon pong magiging good results. May mga kapatid, nakapag tayo ay may mga pinagdadaan sa buhay, mayroong mga struggle sa buhay, di ba? Ayaw harapin. Iniiwasan. Natatakot. May mga kapatid, kung gano'n ang gagawin natin, paano tayo maunawaan na mga bagay na yan ay nangyayari na mayroon pong layunin? Kaya nga, sabi po dyan, kung susundan natin yung verse, sabi ng Bible dyan, knowing this, that the trying of your faith work at what? Patience. Amen po ba mga kapatid? Amen. Na yung mga pagsubok na yan ay hindi po basta binigay ng Panginoon without a purpose. Amen?
Kundi binigay ng Diyos yan, yung mga pagsubok na yan, para magsumikap tayo sa buhay. Magtiis, harapin, huwag nating talikuran, huwag nating layuan, huwag nating taguan. Kundi harapin natin ito. Amen mga kapatid? Kaya nga minsan sa trabaho natin, nagsusumikap tayo. Sa pag-aaral natin, nagsusumikap tayo. Ganon din sa mga panahon na may mga pinagdadaanan tayo, tinuturuan tayong magsumikap sa buhay natin. Amen po ba mga kapatid? Amen. Kaya doon natin naiintindihan mga kapatid na ang buhay kapag mayroong mga pagsubok at mayroong pagsusumikap, doon natin naiintindihan mga kapatid na ang buhay habang may buhay ay mayroong ang buhay ay mayroong pag-ibig. Walang tumama. Hindi ba habang nagsusumikap kayo, lalo na naunawaan ang pag-ibig ng Diyos? Amen. Sino rito may pagsubok, nilalabanan niya ang sarili niya? Sino rito may pagsubok, pinagdadaanan niyang mag-isa? Hindi ba napakaganda kung may mga pagsubok, nakikita natin yung pag-ibig ng Panginoon? Amen. Kaya nga sabi ng Bible, for the love of Christ constraineth us. Yan yung nagmo-motivate sa atin, amen? Na yun yung ilalagay natin na minsan mabigat yung pinagdadaanan natin, pero kung iisipin natin yung pag-ibig ng Panginoon na ginawa niya para sa atin, higit kaysa sa pinagdadaanan natin ngayon, then there is no reason for us to stop. There is no reason for us to quit, amen? And there's a lot of reason for us to continue. Especially when we think about the great love of our Lord Jesus Christ. Amen mga kapatid? Kaya kapag yung pagsubok ay naiintindihan natin ang buhay ay may pagsubok, may pagsusumikap. Mga kapatid, doon natin naiintindihan na ang buhay ay may kasabihan. Habang may buhay, mayroong paglago. Ha? Mayroong paglago mga kapatid. Amen po ba? Hindi ba yan yung pinakadakilang layunin ng Panginoon? Na tayo po, habang may pagsubok, nagsusumikap, naunawaan ang pag-ibig, hindi ba yun yung nagpapatibay sa'yo? Hindi ba yun yung nagiging dahilan para maging matatag ka? Amen? Hindi ba yun yung nagiging dahilan para hindi ka basta mabuhal? Hindi ka basta tumumba? Hindi ka basta sumuko? Kasi lumalago ka. That's why, mga kapatid, take note, yung mga Kristiyanong humihinto, yung mga mananampalatayang sumusuko, dahil sa mga pagsubok, hindi malago. Amen mga kapatid? Kaya na-ask bakit nandyan ka pa? Kasi malago ka. Wala ka ba pinagdadaanan sa buhay? Bakit nandyan ka pa? Bakit kahit ang hirap na ng buhay, nagpapatuloy ka? Kahit ano mga pinagdadaanan mo, bakit hindi ka humihinto? Kahit wala ka na nga pamasahe, nagsisimba ka pa. Kahit wala ka na nga mga bagay-bagay, naglilingkod ka pa. Bakit? It is a sign of maturity. Amen mga kapatid? Na doon natin naiintindihan ang buhay kapag may pagsubok, pagsusumikap, pag-ibig. Mga kapatid, ay doon natin naiintindihan ang kahulugan ng buhay habang may buhay ay mayroong. Ha? Merong pag-asa. Kumama din? 1 out of 5? Tama? Kasi hindi natin maintindihan ng buhay ay may pag-asa kapag doon sa first place pa lamang, sumuko ka na. Amen mga kapatid? Na doon sa first pa lamang na hindi mo naintindihan, sumuko na tayo. But let me explain, mga kapatid, a little bit struggling while serving. Kaya nga sabi ko nga po kanina, hindi pinangako ng Biblia nung ikay naligtas, magiging okay yung buhay mo. Amen? Hindi pinangako ng Biblia nung ikaw ay naligtas, magiging prinsipe ka na at prinsesa. Tama po ba mga kapatid? So, una, makikita po natin, sabi po mga binasa,
Okay, ang sabi ng Bible, in John chapter 15 in verse 20. John chapter 15 in verse 20. The Bible says, mga kapatid, remember the word that I said unto you. Sabi ng ating Panginoon. The servant, ano sabi dyan? Is not greater than his Lord. If they had, ano sabi? Persecuted me. Ano sabi? They will persecute you. Amen? If they have kept my saying, they will keep yours also. Tama? So, anong makikita po natin? Number one, makikita natin, expecting persecution and trials. Amen mga kapatid? Expecting persecution and trials. Kaya nga, napakalinaw po ng Biblia. Nung tayo po ay naging anak ng Diyos, may mga persecution. Amen mga kapatid? Ano sabi ng Panginoon? If they will persecute, sabi, you, they will persecute you. Tama mga kapatid? Sabi niya sa kanya mga alagad. Yung sabi, even the disciples experience persecution. Amen? Kaya nga, tingnan natin si Pedro. Ang ganda na ng buhay niya, mangingisda. Tingnan mga kapatid, siya po'y namumuhay ng simple. Pero nung sumunod sa Panginoon, ang daming pinagdaanan. Kaya nga yung challenge ng Panginoon, mga kapatid, sabi niya, deny yourself, take up your cross daily, follow me. Tama? Buti pa nga yung ibon, sabi niya, mayroong pugad, samantalang yung anak ng tao, ni unan, walang unan sa ulo. Ibig ko sabihin, when we become a Christian, expecting persecution and trials, hindi nyo ba napapansin minsan, nung ikay bago mananampalataya, unang nagpe-persecute sa iyo yung family mo? Because una, when it comes to faith, magkakaiba tayo ng pananampalataya. Amen. Amen? Na dati, parehas kayong pananampalataya, parehas kayong sumasamba sa Diyos-Diyosan, parehas kayong naniniwala sa ganito. Pero nalaman mo yung katotohanan, yun yung unang persecution, hindi pwedeng gagaya ka pa rin sa kanila. Nalaman mo na yung katotohanan na mayroong buhay na Diyos, na hindi kailangan sumamba sa Diyos-Diyosan, na kailangan maglingkod, kailangan sumunod, at ang paraan ng kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Tagapagligtas. And then, that is the first persecution maybe, yung family mo. Amen mga kapatid? Sasabihin nila, bakit nag-iba ka pa? Pare-parehas na nga tayo, umiba ka pa. Amen? Tama po ba? Kaya nga minsan dito talaga minsan mahirap talaga kapag sa isang family hindi lahat mananampalataya. Amen po ba? In my part, iba naman yung case ko. Ako'y lumaki sa pamilyang walang pakialaman. Kasi ako lumaki ako sa lola. Hindi pa sumisikat yung araw, wala na yung lola ko, nasa trabaho. Matutulog na ako, wala pa. Ibig sabihin, walang pakialaman kasi sa akin. Okay? Kasi lumaki ako sa isang sirang pamilya. Tapos ay lumaki ako sa lola. Kaya, baga, lumaki ako na susunod. Kung ikukumpara mo sa isang sitwasyon na, halimbawa, kayo pamilya. Ikaw, sample ko lang kung si Pong sa harapan. Yung nasa harapan ay magulang nila, hindi Kristiyano. Di ba mag-usapan yun? Maybe, kaya sila na-persecute, o huwag na kayo magsimba. Tama mga kapatid? Kasi may meron sila magulang. Naintindihan niyo po? Kung baga sa akin, wala akong magulang. O, di ba? So sila may magulang, pwede silang ano. O, maybe naman, maray, yung asawa niyo, pwedeng dini-persecute kayo. Huwag na kayo magsimba dyan, walang mangyayari dyan. Kaya na magsimba dyan, mahawaan ka lang ang kapangitan nila. Diba? Kaya na magsimba dyan, ay dito ka na lang. Magkakaiba-iba pa ba tayo? Tama po ba mga kapatid? Kaya minsan, yun yung muna nagiging persecution mga kapatid, yung family natin when it comes to belief. Tama? And then, not only this persecution, but also, sabi ito, trials.
Iba yung persecution, iba yung pinipersecute ka. Ito yung dinadown ka. Ito yung dinideprive ka na walang mangyayari sa gagawin mo. Huwag ka na magpatuloy sa ginagawa mo. Iba yun. Then iba naman yung trials na personally, nung ikay naging mananampalataya, meron ka ng pagsubok, may problema ka ng kinakaharap, may mga pinagdadaanan ka na. May mga kapatid, pero challenge ng Panginoon sa atin, when you become a Christian, expecting persecution and trials. Dapat hindi na maging bago sa atin yan. Tama po ba? Nung kayo mananampalataya, persecution is everywhere. Trials is everywhere. Kahit nasa trabaho, may persecution. Tama mga kapatid? Minsan, yung mga katrabaho mo, ayaw mag-isip. Diba? Minsan sa school, minsan, yun nga, kahit saan may persecution. Pero kung hindi mananampalataya, you must expect persecution. Amen? So the challenge is this. Because of that persecution, because of that trials, hindi ka na magpapatuloy. Hinto ka na ba? Kaya minsan nakakalungkot isipin minsan sa mga mananampalataya na para bang sa kanila ay isang bagong-bago sa kanila na kapag sila naging mananampalataya, may pagsubok at sasabihin nila, ano ba naman yan? Kung kailan ako naging Krisyano, tsaka ako may problema. Kung kailan ako naging mananampalataya, ang dami mga dumating sa buhay ko. Kung kailan ako naging matapat, ang dami mga bagay-bagay na hindi ko maintindihan. It is better for me na bumalik na lang sa dati. Bakit? Pag bumalik ka ba sa dati mong buhay, wala na bang problema? Kapag ba bumalik ka sa dati mong ginagawa, wala na bang pagsubok? Kapag ba bumalik ka sa dati mong pagkatao, wala na bang mararanasan? I want to tell you mga kapatid, whether Christian or non-Christian, may mga problema, may mga pagsubok na pwedeng kaharapin sa buhay na to. Kaya nga sabi ng Bible, diba, in Job chapter 14 verse 1, mga kapatid, a man that is born of a woman is full of days and full of troubles. Whether Christian or non-Christian. You know what? What is the good thing about being a Christian? Ano sabi sa binasa natin? Kapag pinipersecute kayo, ako pinipersecute ngayon. Amen mga kapatid? Na hindi tayo pinipersecute nila. Ang pinipersecute nila ang Panginoon. Amen mga kapatid? And I want to tell you, ang Panginoon ang siyang kakampi natin. Ang Panginoon hindi natin kalaban. Ang Panginoon ang siyang magtatanggol sa atin. Amen. And sabi ng Panginoon, di ba? Vengeance is mine. Kaya gaganti. Akong gaganti. Kung gagantiin niyo yung kasamaan, gantihin niyo ng kabutihan. Yan ang sabi ng Bible. Amen mga kapatid? So Jesus warned his followers, his disciples, to expect persecution. Amen mga kapatid? So hindi ko alam anong persecution meron tayo ngayong umaga. Amen? Marahil pamilya natin, marahil mga anak natin, marahil mga magulang natin, marahil kapitbahay natin, marahil asawa natin. But gusto kong maintindihan ninyo ngayong umaga, magpatuloy ka. Huwag mo ayan, mga persecution na maging dahilan para mawala ka sa Panginoon. Amen? Listen to me. Kung mahirap ang maging Krisyano, mas doble, mas triple, mas higit pa ang buhay kapag wala sa Panginoon. Amen? Not only expecting persecution and trials, but also, mga kapatid, makikita po natin, endurance to refine faith. Amen? It means, mga kapatid, struggles can refine faith. It means it can build character. Amen po ba mga kapatid? And depend reliance on God. Kaya nga yung pagsubok na pinagdadaanan natin, hindi po yan basta aksidenteng binigay sa'yo, hindi po yan aksidenteng pinagdadaanan mo, and so many times, inaalaw ng Diyos yan. Amen mga kapatid? And minsan, gusto ko kayong dali sa isang side, mga kapatid, na minsan, meron tayong mga struggles in life, na minsan, hindi dahil kalooban ng Diyos, kundi dahil minsan ito yung hiningi natin sa Panginoon, na minsan, ayaw ng Diyos para sa iyo. Pero dahil mapilit kang hiningi mo, sasabihin ng Diyos, sige, bibigay ko na. Pero pag nag-struggle ka dyan, huwag mo kong sisisihin. Do you understand now, brother? Amen? Sometimes,
meron bang struggles sa buhay natin, it is because of wrong decision. Amen? Minsan meron bang struggles in life because of sin na ginagawa po natin, mga kapatid. Tama po ba? And sometimes meron bang struggles in life is because sometimes kalooban ng Panginoon. Amen? At yung mga ginagawa, mga binibigay ng Diyos na yan, mga kapatid, hindi binibigay ng Panginoon na wala siyang plano. And listen to me, hindi ka ibibigyan ng isang Diyos ng isang bagay na alam ng Diyos na hindi mo makakaya. Amen. Amen? Amen. Katulad po ng gift na ng Diyos nagbibigay ng gift sa bawat mananampalataya according to their measure. Ito yung binigay ng Diyos na gift kasi yun yung kakayanan niyang capacity. Ito mali lang binigay ng Diyos sa kanya kasi ito na yung kakayanan capacity. It is same way when it comes to struggles in life. Amen mga kapatid? Kaya huwag natin sabihin, huwag tayo mag-compare. Ang laki ng problema niya kung liit lang. Baka kaya malaki kasi nakita ng Diyos, yun yung capacity na kaya niya. Amen mga kapatid? Kaya ang Diyos po hindi nagbibigay ng mga struggles, hindi nagbibigay ng mga problema na hindi natin kayang i-handle. Amen mga kapatid? Kumbaga minsan, binibigay niya yung mga bagay na yan, pero bago niya ibigay, in-screen niya muna. Tama mga kapatid? Ano makita niya? Kaya niya to. Hindi niya kaya to. Hindi ko ibigay. Amen mga kapatid? Kasi ayaw din ng Diyos na makita na yung mga anak niya ay bumagsak, yung mga anak niya sumuko. Kasi sa mga pagsubok na binigay ng Diyos, na napakalaki na alam naman ng Diyos na hindi natin kaya. Hindi ganun ng Diyos mga kapatid. Amen po ba mga kapatid? Kaya kung may mga pinagdadaanan ka, meron ka mga pagsubok ngayon, mga kapatid, ang isa sa dahilan kung bakit binibigay ng Diyos yan, to build your character, to build your faith, to refine your faith, magtiwala sa Panginoon. Amen mga kapatid? Kasi dyan tayo binuhubog ng Diyos. Dyan tayo sinishape ng Diyos. Amen po ba? Para maging matibay, para maging malago, para maging matatag. Kasi ang buhay, hindi lang po isang pagsubok. Ang buhay, hindi lang po dalawa, marahil tatlo, marahil araw-araw. Hanggang nabubuhay ang tao, may mga pagsubok na pwedeng pagdaanin sa buhay. Kaya nga parang natin yan, napagtagumpayan mo to. Then, kapag meron na namang iba, magiging motivation mo yung isa, sasabihin mo, makakaya ko to. Amen mga kapatid? Amen. Eh sabi, struggles can refine faith. It can build character. Kaya nga, makikita niyo yung character ng mga mananampalataya at sa hindi mananampalataya. Makita mo yung mga ibang mananampalataya, kapag tumingin sila, ngumiti sila, parang walang problema. Parang walang pinagdadaanan. Parang walang pagsubok. But behind their smile, behind their face, ay may mga pagsubok silang pinagdadaanan. May mga pinagdadaanan sila, may mga problema sila, pero hindi halata. Amen po mga kapatid? Kaya kung parang sa mga hindi mananampalataya, halatang halata na. Diba? Kung may problema sa pera, hindi na alam kung anong gagawin. Amen mga kapatid? Mainitin ang ulo. Ano ba? Kung may mga problema, hindi na makatulog. Kung may mga problema, hindi na makaisip ng maayos. Hindi ko ba mga kapatid? Oo. Eh kami, di ba ng mga bata ngayon excited magka-cellphone, elementary pa. Yung mga bata kami, mag-grade 4 ako noon, excited ako kasi ballpen ang gagamitin ko. Kasi sawa na ako sa lapis, magbuballpen na. Layo ano. Kaya layo ng pagkakaiba mga panahon ngayon. Excited ka na mag-grade 4 kasi ballpen ang gagamitin. Elementary, excited na magka-cellphone. Hindi po ba mga kapatid? Oo. Amen? Kaya, iba yung kanilang character. Amen? Ngayon, kami, yung mga matatanda, isa na yung mga yan, gusto tahimik na buhay. Nag-iisip kung isa na yung mga tahimik na lugar. O, gusto na lagay.
Amen po ba mga kapatid? So the point is this. Endurance to refine faith. Para magginto. Di ba yung ginto? Tinutunaw yan, hindi sa lamig. Tinutunaw yan sa init. Pag natunaw yung ginto na yan, ginto pa din yan. Amen? At kapag yung ginto na yan ay natunaw, pwede nilang i-shape ng panibagong shape kung ang gusto nila. Pero yung value, nandun pa din. Amen mga kapatid? Ang gusto kong maunawaan natin, kahit anong pagsubok ang maranasan natin sa buhay, huwag na huwag mawawala yung halaga mo bilang anak ng Diyos. Amen. Amen mga kapatid? Huwag na huwag mawawala yung pagiging puro mo, yung pagiging halaga mo bilang anak ng Diyos, na ibibuild ng Diyos yung character mo, ibibuild ng Diyos yung patience mo. Kaya sabi ng Bible in verse 3, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Amen? In verse 4, but let patience have her perfect, anong sabi doon? Work. The word perfect work, mga kapatid, it means mature. Perfect means mature. Amen po ba? Ano sabi? That ye may be perfect. And ano doon sabi dyan? And entire, wanting nothing. Amen? Kaya ngayong umaga, kumusta po ang ating pong buhay? Maraming mga pinagdadaanan tayo, pero kung gusto maunawan natin mga bagay na nabanggit kanina, hindi binibigay ng Diyos yan na hindi mo makakaya. Hindi binibigay ng Diyos yan, mga kapatid, na alam niya, susuko ka. Binibigay lang ng Diyos yan kasi alam niya, matibay ka. Binibigay ng Diyos yan kasi alam niya, mapagtatagumpayan mo. Binibigay ng Diyos yan kasi alam niya, magtitiwala ka sa Kanya. Binibigay ng Diyos yan kasi alam niya, ibibuild niya yung patience mo, ibibuild niya yung character mo, ibibuild niya yung love mo, ibibuild niya yung buhay mo, upang sa ganon, marahil sa mga pagsubok na yan, ibibuild ka ng Diyos ng bagong pagkatao, bagong ikaw, na hindi na ikaw yung makikilala, na dati iyakin sa mga problema, na dati sumusuko sa mga pagsubok, na ibibuild ka ng Diyos ng panibagong buhay, na makikilala ka ngayon, si kapatid na ito, napakatibay ng tao. Si kapatid na gato, napakatatag ng tao na yan. Yung mga pinagdaanan niya, napaglampasan niya. Nakita niyo mga kapatid? Remember Job, lagi yung example po natin. Amen mga kapatid? Job, he was a perfect man. So it's evil, inayaw niya yung kasamaan. He was so faithful to God. May takot sa Diyos. Exempted ba siya sa problema? Exempted ba siya sa pagsubok? Exempted ba siya sa mga pinagdadaanan niya sa buhay? Ha? Hindi po. Anong nangyari kay Job? Kung gaano siya katapat, ganun siya sinubo. Kung gaano ang meron siya, ganun inalis ng Panginoon. Amen mga kapatid? Pero makikita natin sa kanyang buhay, is he murmur against God? Does he question God? Why? Lord, why? Panginoon, bakit? Di ba nagtapat ako? Panginoon, bakit? Hinihingi ko naman ang tawad yung mga anak ko. Panginoon, bakit? Hindi naman ako gumagawa ng masama. Is he question God? But rather, when everything was lost in him, sabi niya, purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen? That is what exactly God wants to be. To be like Job, na maging matatag, maging malago, na mawala man ang lahat. So be it, huwag lang mawala ang pananampalataya natin sa Diyos. Amen mga kapatid? Kaysa naman meron tayong lahat ng bagay, pero wala tayong pagtitiwala sa Diyos. Amen po ba? So endurance, to refine faith. Amen? For us to become mature. Malago. Amen mga kapatid? Kaya sabi ng Bible, di ba? In Romans chapter 18 verse 28, ano sabi doon? For we know all things work together for good. Ano sabi? To them that love God. Putulin natin doon. Marami kasi mga tao, mananampalataya,
Yes, may mga problema. Yes, mga pagsubok. Pero hindi naiintindihan kung bakit yung ano yung layunin ng Diyos sa kanila. Do you know why? So simple. Hindi nila mahal ng Diyos. Amen? Sinabi ba yun generally para sa lahat? Kaya nga sabi niya, all things work together for good. But to them only. Kanino? Yung mga tao nagmamahal sa Panginoon. Because the more you love God, the more you realize kung bakit ito nangyayari sa buhay mo. Kaya nga yung iba hindi naintindihan, hindi naunawaan, kasi hindi naman nila mahal ang Diyos. Amen? Kaya sabi doon napakalinaw, yung nakakaunawa lamang na bakit nangyayari mga bagay nito sa buhay ng tao, yung mga nagmamahal sa Panginoon. To them that love God. To them who are the whole according to His purpose. Amen? Kaya sabi dun sa verse 5, sa binasa natin, in James, if any of you lack wisdom, ano sabi doon? Ha? Let him ask of God. And minsan, kung bakit natin naintindihan, kasi di natin hinihingi sa Diyos ang marunungan. Kaya kung minsan, bakit di tayo naunawaan, kung bakit meron tayong mga ganitong kinakaharap, kasi di natin hinihingi sa Diyos ang wisdom. Amen? Kaya nga, the best way, kapag meron tayong mga struggle sa buhay, may mga pagsubok sa buhay, while we are serving the Lord, so just simply ask the Lord, Panginoon, alam ko, kalooban mo to. Panginoon, alam ko, may mga plano ka. Just give me wisdom for me to understand kung bakit ito nangyayari sa aking buhay. Amen, mga kapatid? Kaya sabi doon, to them that love God. Amen? Then number 3, not only endure to refine faith, but also number 3, makita po natin mga embracing God's presence. Embracing God's presence. Can I ask you, may mga problema ba tayo sa buhay? May mga pagsubok ba tayo sa buhay? Meron ba tayong mga struggle sa buhay? Pero ito kasi ang tanong eh. Yes, may mga pagsubok. Yes, may mga struggles. Yes, may mga pinagdadaanan. Pero itong tanong, nararamdaman mo pa ba na kasama mo ang presensya ng Diyos? Amen. Minsan kasi hindi na natin nararamdaman yung presensya ng Diyos kasi we are just so focused on the problem. We are so focused on the mga bagay na mga struggles sa buhay natin. Kaya minsan hindi na natin maramdaman yung presensya ng Panginoon. Have you ever experienced na meron kang ginagawang bagay para sa Panginoon na alam mo, nararamdaman mo yung presensya ng Diyos? Have you ever experienced in your life na naglilingkod ka sa Diyos and yet alam mo, kasama mo ang presensya ng Panginoon? Hindi lang yung basta nalalaman mo. Hindi lang yung basta alam mo, God is everywhere. Hindi lang yung basta alam mo, ang Diyos ay nandyan. Hindi lang yung basta alam mo, ang Diyos hindi ka pababayaan. Hindi lang basta alam mo, ang Diyos hindi ka iwan. But I'm talking mga kapatid, personally, na alam mo, sa puso mo, andyan ang presensya ng Diyos. Amen mga kapatid? When we're talking about the presence of God, sometimes iiyak ka na lang. Naiiyak ka na lang sa Panginoon na kahit ang dami mong pinagdadaanan, alam mo hindi naiiwan ng Panginoon. Na kahit ang dami mong mga bagay-bagay sa buhay na hindi mo maintindihan, hindi ka maintindihan ng asawa mo, hindi ka maintindihan ng pamilya mo, pero alam mo, naiintindihan ka ng Diyos. Amen mga kapatid? That is what I'm talking about, yung presensya ng Panginoon. God's presence and guidance are promised even, listen to this, in difficulties time. Hindi niya pinangako, nandiyan ang presensya ko kapag okay ka. Hindi pinangako ng Diyos na mararamdaman mo ako kapag marami kang pera. Hindi pinangako ng Diyos mararamdaman mo ako kapag wala kang problema. But He promised, even sa mga difficult times, sa mga painful times sa buhay natin, pinangako niya, nandiyan ako. Hindi kita iiwan. Mas lalo mo kong kailangan. Mas lalo mo kong yakapin. Mas lalo mo kong embrace. At ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, hindi kita pababayaan. Kaya minsan hindi natin nararamdaman sa mga problema. Minsan alam niyo kung bakit? Hindi kami nagtitiwala sa Diyos.
Hindi natin maramdaman ng Diyos kasi sinasabi natin, hindi na natin kailangan ng Diyos. Hindi na natin maramdaman ang presensya ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kaya ko ito. Kaya ko. Kaya ko. Kaya ko. Listen to me. Hindi natin kaya. Kailangan natin ng Diyos. Amen mga kapatid? Kaya nga pansinin nyo, minsan, kung tayo ang titingin, ang liit lang ng problema natin, hindi natin ma-resolve. Amen po ba? Kasi alam nyo bakit? Sinasarili natin. Pero bakit minsan, ang laki ng problema natin, nakakaya natin? Bakit? Kasama mo ang Diyos. Amen po ba mga kapatid? Kaya po hindi pinangako ng Panginoon sa mga maayos lang na buhay. Sa magagandang buhay lang, magagandang bagay nandun ang kanyang presensya. But He promised that even in difficulties, even in loneliness, even in brokenness, even mga kapatid, even sa panahon na walang nakakaintindi sa iyo, sa panahon na walang nakakaunawa sa iyo, sa panahon na iiwan ka ng kaibigan mo, iiwan ka ng tao, sa panahon na kung saan hindi mo na alam ang gagawin. Listen to me. Meron ka pa pwedeng asahan. Andiyan ang Panginoon. Amen mga kapatid. You just simply close your eyes, you just simply trust the Lord, at makita mo, mararamdaman mo yung presensya ng Panginoon. Amen mga kapatid? Na hindi ito yung parang multo, makita mo maglalakad. Hindi po. Yung alam mo sa puso mo, kumikilos ng Panginoon. Na yun yung magmomotivate sa'yo through the work of the Holy Spirit, at sasabihin sa iyo, anak, huwag kang susuko. Anak, huwag kang hihinto. Magpatuloy ka. May plano ang Panginoon. Amen po ba mga kapatid? That's why this morning, meron ba tayong struggle sa buhay? Meron ba tayong mga problema, pagsubok, while we are serving the Lord? Amen mga kapatid? Na marahil sasabihin natin kung bakit nung tayo hindi naglilingkod, wala namang problema. Kung bakit nung tayo hindi naman nagsisimba, okay ang buhay ko. Nung bakit hindi naman ako nag-i-involve, wala naman ako pinagdadaanan. Pero bakit nag-involve ako? Kung bakit naglingkod ako? Kung bakit nag-participate ako? Kung bakit lalo naging Christian ako? Bakit ang dami mga bagay na dumarating sa buhay ko? Ayun mga kapatid. Kasi may plano ang Panginoon. You must expect persecution and trials. Amen mga kapatid? You must endure. Sabihin magbata. To refine faith. Kasi binibuild ng Diyos yung character mo. Binibuild ng Diyos yung kung sinong tao ka para darating ang araw. Hindi ka na ganyan, hindi ka na iiyakin, hindi ka na sipunin. Physically, pero hindi ka na mahihiyain, hindi ka na taguin, hindi ka na tumatakas sa pagsubok, kundi binibuild ng Diyos yung karakter mo para buuin kang bagong ikaw. Na matibay, matatag, lumalakas, tumitibay. May mga kapatid, na hindi ka na basta sumusuko, hindi ka na basta bumibigay. Yun yung kalooban ng Panginoon. Amen po ba? And not only that, makita po natin, embracing God's presence. Sa panahon na may pagsubok, lalo mong kapita ng Diyos. Sa panahon na may pinagdadaanan ka, lalo mong nakita ng Diyos. Sa panahon na hindi mo maintindihan na ang nangyayari sa buhay mo, lalo kang lumapit sa Panginoon. Amen po ba? Minsan, sa panahon ng problema, yung ba lalong lumalayo sa Diyos. Lalong umiiwas sa Diyos. Do you think malalaman mo kung ang kalooban ng Panginoon? Amen po ba mga kapatid? Amen. Kaya sabi ng Bible in verse 6, but let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven the wind. And what? And tossed. Amen po ba? Verse 7, for let not that man think that he shall receive anything. Ano sabi? Of the Lord. In verse 8, a double-minded man is unstable in all his ways. Amen? Na kung tayo hindi natin makikita yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin through that struggles in life, katulad lang tayo ng alon.
dinadala kung saan-saan. Amen po mga kapatid? Kaya sabi ng verse 8, a double-minded man is unstable. Walang patutungo. Kaya, minsan, nakakalungkot lang. Marami naman na ng palataya. Tumanda sa pagiging Kristyano, umiyakin pa mo. Amen po ba? Hindi, I'm not talking about physical tears, but sinabing iyakin, hindi matibay. Marami nang tumatanda sa church, hindi lumalago. That is not what exactly the will of God. Amen? Na sana habang tayo tumatagal sa church, tumatanda sa edad natin, lalo tayo nagiging matibay. Para tayo, mga kapatid, ay pamarisan ng mga susunod na henerasyon sa atin. Nasasabihin nila, yung tatay ko, matibay na Kristyano. Yung nanay ko, malagong Kristyano. Yung lola ko, yung lolo ko, napakalago nilang mananampalataya. Gusto ko, tumanda ako, maging matibay din ako, kagaya nila. Amen mga kapatid? Kaya ngayong umaga, hindi ko alam ano po yung mga struggle ninyo. Hindi ko alam ano yung mga pagsubok na meron kayo. Pero tatandaan niyo mga kapatid, ng buhay natin habang may buhay, meron pagsubok. Tayong natin tumayo, tayong natin manalangin sa Diyos. Let's pray. Panginoon, salamat po ng maraming ngayong umaga. Salamat po sa inyong kalooban sa buhay namin. Thank you Lord for this opportunity na nakapag-aral po. Hindi tayo magtatagal habang ating mga ulo nakatungo, habang ating mga mata nakapikit. Hindi ko alam kung paano ang Diyos nangusap sa atin. But maybe ang Panginoon ay kinatapuan. Alam ko lahat naman tayo hindi ko excuse. Sabi ng ating pinag-aralan, why serving God? Ako, ang aking pamilya, we are serving God. Pero hindi kami excuse, may mga pagsubok din kami pinagdadaanan. May mga problema din kami na tayo. Pero salamat, nandiyan ang Panginoon. Kaya ang ating napag-aralan ngayong umaga na ay naging pagpapalo. At hindi ko alam anong kinakaharap mo ngayong umaga. At hindi ko alam paano ang Diyos nangusap sa iyo. Kung marahil ang salita ng Diyos nangusap sa iyo, pwede ka lumapit sa unahan, manalangin ka sa Diyos, humingi ng tulong, palakasin ka ng Diyos, patatagin ka ng Panginoon, na bigyan ka ng wisdom ng Panginoon so that you can fully understand why all of this happened to your life. Kung bakit ang mga bagay na ito nangyayari sa iyong buhay. Na maunawaan mo na hindi mo kaya, kailangan mo ang Diyos. At sa panahon na hindi mo na kaya, lalo kang magtiwala sa Diyos. Sa panahon na gusto mo nang sumuko, lalo kang kumapit sa Diyos. Dahil ang Diyos lamang nakakatulong sa iyo. Ang lahat ng mga bagay na yan ay nangyayari with a purpose. Dahil ang Diyos, He wants you to become a better person kaysa dati. Ang panalangin mo, you may come. Amen. Lapit tayo sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Isuko natin sa Panginoon. Hindi ko alam ano mga pinagdadaanan natin ngayong umaga. Hindi ko alam ano nasa puso ninyo. Hindi ko alam ano yung bigat na nararamdaman nyo. Hindi ko alam ano yung pagsubok na meron ka. Na marahil hindi ko man kayo lahat matulungan financially o ano man. Pero ito'y maiiwan ko sa inyo. Kasama natin ang Panginoon. Sapat ang biyaya ng Diyos. Hindi tayo iiwan ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. That someday, maybe, ngayon
umiiyak ka because of struggles. Na marami umiiyak ka dahil ang dami mong problema. Ang dami mong pagsubok. But someday, I want to tell you this. In your crying again next time, when you're crying again, iiyak ka, hindi dahil sa mga problema. Iiyak ka dahil nalampasan mo na ang mga bagay na ito. At magre-rejoice ka sa Panginoon dahil nakita mo ang plano ng Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat. Sa mensaheng ipinaalala nito sa amin. Masalamat, Panginoon, sa kabila ng mga pinagdadaanan ng mga kapatiran, ay mayroong salita ninyo na nagiging kagaanan po sa amin, na nagiging challenge sa amin, na kami magpatuloy at magsusulo. Na naunawaan namin ang lahat ng mga bagay nito. Kung bakit ito'y binigay niyo sa amin, hindi dahil masama kayo, kundi dahil gusto niyo lamang kami maging matibay at matatag bilang isang namin ng kalagayan. Nakilang Diyos, salamat po na marami. Kay pumaluan natin at mapapuloy na sa aming kalagayan. Salamat po sa pangalan na sa panilumadala. Amen at amen. Kasi Lord, natin po sin. Amen. May pala tayo sa tating Diyos. Amen.